Ito naman tayo. Sa gigil ni PRRD kay Trillanes. Oy, Trillanes, makinig ka. Dahil epal ka, pakinggan mo kung ano ang sasabihin ni PRRD tungkol sa yung hayop ka. Ito ang masasabi ni PRRD sa'yo. Wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka ng hero? What have you contributed to this country? Oo nga. Ano ba nagawa ni Trillanes? Trillanes, ano mo nga, ilatag mo nga kung ano yung mga nagawa mo sa buhay mo. Bukod sa pagkukudita mo, ano na ang naitulong mo sa bayan, buwisit ka. Sino dito ang Oy, Diego Latigo. Ano na ang nagawa ni Trillanes sa buhay niya bukod doon sa di umano na pagpunta-punta balik-balik daw niya sa China? Ano pa ba ang mga nagawa nito sa bayan natin na may katuturan? Nagkudita ito kay Gloria dahil ang dami niyang reklamo. Ang dami nilang reklamo dahil yung mga militar, ganito, ganyan. Pero nung siya naging senador, wala naman siya nagawang mga batas para sa ikasisiya ng mga sundalo na mga katulad niya. Anong ginawa ng mokong na yan? Pinahirapan niyan yung pagre-renew ng license ng mga professional dito sa Pilipinas. Diba, sino dito ang mga nagre-renew ng kanilang mga professional licenses, yung mga PRC license ninyo, yung mga doktor, architects, engineers, mga TRs, mga teachers, ayan. Diba pinahirapan ni Trillanes yung pagre-renew ninyo? Ang dami-dami ng mga hinihinging mga trainings, ganyan. Sabi nga ni Joyce Life NL, meron puro paninira kay PRD yung ginawa niya. Yun na nga, hindi naman maganda sa bayan yun. Dapat kung ano yung maganda sa bayan, sige nga, yung mga followers ni Trillanes dito, ilapag nyo. Anong mga alam nyo na nagawa ni Trillanes sa bayan bukod sa pagsusuklay niya ng buhok? Kaya ito, pakinggan mo pa sasabihin sa ni Duterte. Mayor, sabi ni Trillanes, may draft yung sa cemetery, yung statement mo na may draft na daw na nasubmit sa ICC. Anong reaction natin sa inyo? Alam mo kung maniwala kay ni Trillanes ang pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Kaya ang isang misteryo na may isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA, hindi naman nakipaglaban sa Mindanao, walang ginawa ang kulor, kung hindi magkudita, gumawa ng bakla ka pala. Sige nga, patunayan mo nga na hindi ka bakla. Halikan mo nga si PRD. Barbie ka pala. Kaya pala ang kinis-kinis mo Kaya pala laging nakaayos yung buhok mo tsaka nakatakin ka Bakla ka pala, sabi ni Duterte. Wala ka pala Paano ka daw nakapasa sa Paano ka daw nakapasa sa PMA? Bobo ka daw. Hindi ka man lang daw nakipag-alaban sa Mindanao. Paano makipaglaban sa Mindanao yan? Nakasakay lang sa vapor yan. Navy yan Ay, nako. Kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo. Ganun ba? Hero siya? Oy, lahat ng mga bayani, Trillanes patay na. Ikaw na lang ang buhay. Dalawa na lang kayo ni Bayani ag Bayani. Kung gusto mo talaga sumikat bilang isang bayani, alam mo na gagawin mo. Kailangan mo na mamatay. Para maging bayani ka. Kasi 'di ba lahat ng bayani ngayon patay na, 'di ba si Jose Rizal?
si Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, si Marcos Sr., ganyan. Baka gusto mo lang. Hindi, ako nagtatanong lang. Baka lang gusto mo nang talagang maging ganap na bayani. Oo, i-fulfill mo na yung pinakakulang na requirements mo para maging bayani ka. O yung maglaho ka na sa mundo. No, the idiot, itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulo na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Grabe. Huwag mo naman patayin si Trillanes. Si Morales, Boss Dada, bayani din, di ba? Oo, baka kalahi ni Trillanes yun. Baka gusto nila magtayo ng fraternity ng mga bayani. Pero ito totoo yan Oo. Totoo yan. Pucha, nagkudita ka. Dapat yung mga ganyan tao hindi na binubuhay yan. Kasi dalawa lang yan. Kalaban o kakampi. Ganun lang yan nandun ka lang sa isa. Hindi ka pwede sa gitna. So, ibig sabihin kalaban yan. Dapat yung mga ganyan talaga. Hindi na pinalalabas yan. Takin mo ng kudita. Nag-Manila Peninsula. Putragis yan. Tapos yung pala, ang gusto lang maging senador. Alam mo ba na hindi naman daw talaga yan ang tagapagsalita nila Magagaling yung kanilang mga leader dyan sa Magdaloy. Sila pa Eldon, sila yung mga kasama niya. Nagulat na lang daw sila, putya nagpapapreskon na siya sa labas. Hindi naman daw siya yung leader, hindi naman daw siya yung nagbuo ng grupo na yun. Pero putya nandoon daw siya sa labas, nagpapapreskon na. Nagbibigay na ng mga statement niya at kung anong reklamo niya sa bayan. Yung mga totoong nagbuo ng grupo na yan, mga leaders talaga ng grupo na yan, inunahan. So alam mo, bida-bida talaga. Bida-bida. Ibig sabihin, ginamit lang niya, manggagamit din talaga ito. Ginamit lang niya yung kanilang mutiny na yan para ipakita sa tao na kunyari martir siya, kunyari mahal niya bayan, kunyari siya ay lumalaban sa corruption, pero putya nung naging senador, nung ginawa sa Pilipinas? Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes. Akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke. Grabe na yung bunga. Ganun ba yung mga kiki? Ba't ganun naman yung anong bunga nga kiki? Ano yung sabihin ng bunga nga kiki? Parang kiki, ganun. Kasi sa amin, pag sinabi yung bunga nga parang kang kiki, ibig sabihin yung salita mo matinis. Ganun. Oo, pero pucha ito, ibang sinasabi ni Duterte rito, parang yung bunganga daw nito, parang parang kiki na, ano ba yun, nagsasalita ba yung kiki, salita ng salita, ganun ba yun?
Ito si PRD, daming pautot sa buhay nito. Parang pay. O yun nga, break. O bakit? Anong problema sa pay? Nagsasalita ba yun? Hindi mo nagsasalita yun. Kala mo na sundalo. Alam mo, nakakahiya Hindi ko alam pero kung ako siguro, kapatid nito ni Trillanes, ang tawag sa akin, sundalong kanin. Ang tawag sa kapatid ko, ganito, bubong-bubo yung mga tao, putya, parang sa populasyon ng Pilipinas, wala na naniniwala sa kanya. Alam mo, kung ako, ano lang yan, araw-araw, isang bote ng gin lang yan para makalimutan mo yan. Trillanes, ang problema mo sa buhay. Huwag ka na makipagsabayan sa mga Duterte. You have spent half of your life, or siguro at least the last 15 years of your life, just like Leila de Lima. Inano mo na yan in-spend mo na yan ng pagka-spread ng fake news, ng mga kung ano-anong balita laban kay Duterte. Dati sabi mo si Duterte, corrupt, may mga milyon pera sa bangko. Tinan mo may tsura nito. Tinan mo nga yung polo shirt niyan. Pucha, yung kwelyo ng polo shirt niyan parang gusto nang magpahinga Mas maganda pa nga yung mga suit mo Mas isputing ka pa nga kay PRD. Alam mo kasi si Trillanes, mataas talaga pangarap sa buhay niyan. Gusto niyan maging presidente ng Pilipinas. Trillanes, kahit senador, hindi ka na mananalo. Sabi ko nga sa iyo, kapag ka dyan, sa Caloocan, hindi ka pa nanalo, huwag ka nang tumakbo kahit saan posisyon. Kahiya-hiya ka kung si anong malapitan, mantakin mo, buong Pilipinas ang iyong tinakbuhan. Nanalo ka. Tapos biglang tumakbo ka nung nakaraan, natalo ka. Tumakbo ka, natalo ka. Tapos ngayon, dito ka sa mayor. Pag natalo ka pa dito, Trillanes, tigil mo na yan. Kung ako kasi maging teacher ka na lang. Turuan mo na lang yung mga estudyante sa UP kung paano lumaban sa pamahalaan. Wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang mo hero? What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nahatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang alam mo tayo dyan. Hindi ka daw kilala sa Caloocan, Trillanes. Tapos tatakbo ka sa Caloocan. Kilala ka ng mga taga Caloocan pag sinabi mo, Trillanes. Alam nila kung ano yung karakas mo. Yan yung senador na may topak, ganon. Yan yung senador na walang ginawang mabuti ang mga Duterte, ganon. Yan yung senador nagigil sa mga Duterte. Ganon. Yun ang pagkakilala nila sa pero tanungin mo, taga Caloocan pala, talaga? Tatakbo pa ng mayor sa Caloocan, ba talaga? Tanginan yan, wala nga nagawang mabuti yan ng senador Dito pa kaya sa Caloocan, di nga namin alam na taga Caloocan. Totoo yan, Diego Latigo. Ang dami ko rin kakilala taga Caloocan. Sabi ko nga sa'yo, Diego Latigo, Maligaya Park Dati akong tiga dyan nakaraan, bumalik ako dyan. Kinausap ko yung mga tropa pits ko dyan. Sabi ko, uy, utang iboboto nyo ba si Trillanes? Sabi nila, ba't mo iboboto yun? May boboto yun, wala namang alam yun. Anong gagawin nun dito? Laki-laki na ng problema ng Caloocan, dadagdag pa siya. Kung ako sa'yo, Trillanes, kasi balita ko, si Elon Musk, nagpapadala na daw ng mga unggoy sa Mars. Kaya kung gusto mo, sumama ka na para ikaw na maging Planet of the Apes hari doon sa Mars. Nakikita ko naman yung mga meeting di avance niya. Daming kinakamayan Pag nagkamay nga siya, putya. Pag nakipagkamayan nga siya sa kala mo, kilalang kilala talaga siya sa Caloocan Baka magulat ka, Diego Latigo, manalo yan Hindi ko rin gusto yung mga malapitan dati. Pero sige na. Kay malapitan na tayo dito kaysa dito pa kay Trillanes, putya, ang gulo-gulo na nga sa Caloocan, lalo pang gugulo. Anong gagawin ni Trillanes dyan? Mantakin mo, mayor siya ng Caloocan, tapos araw-araw si Duterte pa rin ang laman ng puso niya.
Araw-araw pag batikos kay Duterte pa rin yung ginagawa niya, eh paano niya mapapaganda Caloocan pag gaganyan? Alam mo, Trillanes, kung ako sa'yo, mag-focus ka sa Caloocan, magpakilala ka sa Caloocan. Hindi yung tumatakbo kang mayor ng Caloocan, ang iniintindi mo ICC, ang iniintindi mo si Inday Sara, ang iniintindi mo si Duterte. Eh, hindi mo naman sila mga constituents. Una sa lahat, di mo naman sila mga botante. So bakit hindi mo gamitin yung kapangyarihan mo ngayon, lahat ng energy mo, para makilala ka sa Caloocan? Para makilala ka sa Caloocan, may magawa ka matino sa Caloocan, matandaan ka nila sa Caloocan. Kasi, ayun lang yan, hindi ka talaga pag natalo ka pa sa Caloocan, mayor na lang. Naku po, Trillanes. Huwag ka nang tumakbo ng konsihal, ha? Tsaka huwag ka nang tumakbo ng barangay chairman dahil baka hanggang doon wala ka pang makuhang suporta. Alam mo na siguro ibig sabihin nun, kung sa Caloocan alone hindi ka mananalo, ibig sabihin lahat ng sinasabi mo tungkol sa mga binabatikos mo kahit sino pa man, ibig sabihin wala ka ng katuturan, wala ka ng traction, wala na nakikinig sa'yo. Eh, kung hindi mo kayang panalunin yung sarili mo sa Caloocan. Oo, kaya Diego Latigo, pag nangampan niya to, pag nakita mo, anong sasabihin mo? Ba, dumapit si Trillanes sa'yo, oy, magandang hapon, Sunny Trillanes po, para mayor. Babaguhin po natin ang Caloocan. Change is coming. Talaga, tatanungin mo ng ganyan? Bakla ka ba, Trillanes? Gago, baka halikan ka niyan. Ako ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita baboy. Talagang baboy, talagang baboy. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ukol na ito. Kakahiya ka, Trillanes, ibig sabihin, sabi ni PRD. Meron daw mga kaklasing, mga militar na pinagtatawanan ka at diring-diri sa'yo. Ay. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong ito? La, hindi ka patuli. Grabe ka naman, patingin nga. Di pa daw tuli. Buang-buang. Hindi na daw tuli, buang pa. Ano ba yan? Wala ka pala. Panis ka pala kay PRRD. Oh.